Mga kapatid, ngayon nga po ay unang linggo ng Adbyento. Ito ay bahagi ng 4 na linggong paghahanda para sa araw ng Pasko, para sa pagdiriwang ng unang pagdating ng ating Panginoong Kristo. At dahil Adbyento pa, hindi pa Pasko. Sabihin nyo nga sa katabi nyo, hindi pa Pasko. Go! Palakpakan natin ang mga naniwala. Hindi pa talaga Pasko. Pero pag pumunta ka sa mall, tumingin ka sa Facebook, sa TikTok, sa TV, pag umikot ka, makikita mo parang Paskong Pasko na. Bukas na ang lahat ng mga Christmas lights, bukas na ang lahat ng mga Christmas tree, at siguro nga sa inyong mga bahay, handang-handa na kayo sa Pasko at Paskong Pasko na. Nagpapatugtog na tayo ng mga Christmas songs at yung iba umiiyak na habang kumakanta ng Christmas songs. Kasi naalala niya yung mga namatay niyang asawa, kamag-anak, asawa, naalala niya lahat ng kanyang lungkot, sama ng loob. Mga kapatid, sandali lang, hindi pa Pasko. Ngayon ay Adbyento pa lamang. Paghahanda pa lamang natin, mga kapatid, para sa pagdiriwang ng Pasko at ikalawang pagdating ng ating Panginoong Kristo. Bakit ko po sinasabing sandali lang, hindi pa Pasko? Kasi kapag ka inisip nating Pasko na ngayon, kapag ka nalibang na tayo sa ganda ng Christmas tree, sa liwanag ng Christmas lights, kapag natangay na tayo ng komersyalismo ng Pasko, talagang hindi na natin bibigyan ng oras at panahon ang mga panawagan ng ating mga pagbasa, ang panawagan ng ating liturhiya, na bago magpasko, merong 4 na linggong pagdarasal, pagninilay, pagsusuri ng sarili, pag-aayos ng relasyon sa Diyos at sa pamilya. Matutulad lang ang ating Pasko ngayon, katulad sa mga nakalipas na Pasko, na tayo'y natabunan, na tayo'y kinain ng liwanag ng Christmas lights, na tayo'y kinain ng liwanag ng Pasko ng mundo, at binaliwala natin lahat ang dapat nating ayusin para sa ating sarili, para sa ating pamilya, para sa ating simbahan. Magtataka kayo, mga kapatid, sabi, magpapasko, pero ang Ebanghelyo ngayong unang linggo ng Adbyento ay tungkol sa wakas ng panahon, tungkol sa pagkasira ng mundo, mawawala daw ang mga planeta sa kanilang landas, magkakaroon ng daluyong ng dagat, parang delubyo, na magpapasko. Bakit ito ang Ebanghelyo? Pero ang sabi, pagka dumating na yon, malapit na ang pagliligtas. Makikita ng anak ng tao sa kanyang kadakilaan at kapangyarihan. Yun na ang second coming. Yun ang muling pagbabalik ni Jesus. Kaya nga po, hindi lamang yung unang Pasko ang ating pinaghahandaan ngayong Advent season. Pinapaalala din sa atin ngayong Advent season na merong second coming. Kung paanong si Jesus ay nagkatawang tao nung unang Pasko, pagkatapos niyang magpakasakit, mamatay at muling mabuhay, at umakyat sa langit, ang sabi niya, siya'y babalik. Siya'y babalik sa wakas ng panahon at yun ang final judgment.
Kaya nga hindi po ba sa misa lagi nating pinapahayag, si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Kailan yon? Walang nakakaalam. Kailan yung second coming? Sikreto yun, malupit sa Diyos. Siya lang ang nakakaalam, walang nakakaalam na tao. Kaya nga maling-mali yung mga kulto, yung mga sekta na tinatakot yung kanilang mga miyembro. Kapag lumindol, malapit na, ayan na. Kapag bumagyo, ayan na, parating na ang katapusan ng mundo. Nung pandemic, hindi ba maraming tinakot na mga Pilipino ng mga kulto? Kaya pumunta sa bundok, pinagbili ang mga kayamanan at binigay sa kanilang leader. At ayun, nagtayo ng komunidad sa bundok. Pero hanggang ngayon, wala pa rin yung second coming. Hindi pa rin dumadating yung wakas ng panahon, pero yumaman na yung kanilang leader. Kaya mga kapatid, huwag kayong maniniwala pag sinabing, ayan na, malapit na. Walang nakakaalam. Pero talagang merong second coming. Kung hindi man natin abutan sa ating henerasyon, salamat sa Diyos. Kung hindi tayo makaranas ng ganung napakalaking delubyo. Pero alam nyo, hindi sayang ang lahat ng ating ginagawa na paghahanda, paglilinis ng sarili, paghingi ng tawad sa Diyos, pagpapatawad sa ating kapwa, pagpapatawad sa ating pamilya, paggawa ng kabutihan, hindi yan sayang lahat. Kasi baka sabihin naman ng iba, yun naman pala, Father, hindi naman pala dadating yung second coming. Wala pa naman pala yung wakas ng panahon. Di maglalasing na muna ako, maggagawa na muna ako ng kasalanan, mangloloko na muna ako. Ang sabi ni Jesus sa Ebanghelyo, mag-ingat kayo na huwag magumon sa katakawan at paglalasing at maubos ang inyong isip sa mga intindihin ng mundo. Hindi sayang. Kung hindi man po natin abutan ang wakas ng panahon, walang sayang sa ating mga ginagawa. Bakit? Meron tayong sariling wakas. Tayong mga tao, tayong mga Kristiyano, kahit ano pa ang ating relihiyon, meron tayong wakas, meron tayong kamatayan. At sa ating pagkamatay, kailangan natin ang lahat ng ating ginawang mabuti. Kailangan natin ang ating pananampalataya para makapasok sa kaharian ng Diyos. Kaya hindi sayang. Katulad ng ating mga magulang, katulad ng ating mga ninuno, hindi nila inabutan ang wakas ng panahon, pero inabutan nila ang kanilang sariling pagkamatay. Kaya yung lahat ng kanilang ginawang mabuti, yung kanilang pananampalataya, ay yun ang magdadala sa kanila sa langit. Kaya nga mga kapatid, bago magpasko, bago dumating ang second coming, bago dumating ang ating sariling pagkamatay, ang paanyaya sa atin ng ating Panginoong Kristo ay magdasal, mag-ayos ng sarili, maglinis ng kalooban, maglinis ng puso, humingi ng tawad sa Diyos sa ating mga kasalanan. Ngayong bago magpasko, maganda na tayo'y mangumpisal upang tayo makipagkasundo sa Diyos at sa ating kapwa. Ngayong Pasko, maganda na tayo magpatawad at humingi ng tawad sa ating pamilya, sa ating kapatid, sa ating asawa, sino mang tao na ating nagawa ng masama at sino mang taong nakagawa sa atin ng masama, tayo'y magpatawad at humingi ng tawad. Ngayong Pasko,
palampasin na natin yung mga pangit nating karanasan. Tapusin na natin yung mga lungkot sa ating buhay na lagi na lamang nating binibitbit. Ang number 1 dyan, yung mga namatayan ng asawa, 15 taon na, 20 taon na, hanggang ngayon tuwing Pasko, umiiyak pa rin. Magpapatugtog ng Christmas song, tapos iiyak. At sasabihin, hindi na sumaya Pasko ko, simula nang namatay ang asawa ko. 30 years ago, 20 years ago, pakawalan nyo na yung asawa nyo. Baka kaya hindi makaakyat sa langit, kapit-kapit nyo sa paa. Tatawa-tawa kayo. May mga ganyang tao, may mga ganyan. Pagdating ng Pasko, ang inaalala yung lahat ng malungkot sa kanyang buhay. Mga kapatid, ang Pasko ay si Kristo. Ang Pasko, mga kapatid, ay pagkakatawang tao ng ating Panginoong Hesus. At nais ng Diyos, kaya niya binigay si Kristo sa atin. At kaya siya muling babalik. Gusto ng Diyos, tayo maging maligaya. Gusto ng Diyos, tayo maging masaya sa Pasko. Gusto ng Diyos na tayo maging mapayapa at makapasok sa Kanyang kaharian. Kaya bitawan natin ang lahat ng nagpapabigat sa ating puso. Bitawan natin ang kasalanan, lungkot, galit, sama ng loob, tampo. Bitawan natin lahat yan. At ang yakapin natin, ang hawakan natin, pagkatapos nating linisin ang ating kalooban. Si Kristo ang pag-ibig ng Diyos. Ipagdasal po natin ang bawat isa, lalong-lalo ng lahat ng mga taga-Cardona at lahat ng mga Kristiyano. Sana nga ngayong panahon ng Adbyento ay tunay tayong makapaglinis, makapag-ayos ng ating sarili upang tunay tayong maging maligaya sa Pasko, sa pagdiriwang ng pagdating ni Kristo. At sana nga, kung dumating man ang second coming, masaya nating tanggapin si Jesus ang mapagmahal na Diyos.